Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, halos 1.18 milyong balota muling inimprenta ng COMELEC para sa BSKE. Mahigit 1,245 individual arestado ng PNP mula sa anti-illegal gambling operation laban sa e-sabong. Vape law, maigting na sinuri ng ilang mga opisyal sa gobyerno. National Task Force for West Philippine Sea kinumpirmang matagumpay na naisagawa ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. PhilHealth benefits kontra dengue at leptospirosis muling ipinaalala sa publiko. Gilas Pilipinas, inilabas na ang official lineup para sa FIBA World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ayon sa Department of Health o DOH, mula ika-14 hanggang ika-20 ng Agosto, higit 700 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 113, mas mababa ng 15% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-7 hanggang ika-13 ng Agosto. Samantala, mayroon namang naitalang 10 na pumanaw na naganap noong ika-7 hanggang ika-20 ng Agosto. Mula noong Enero taong 2020, nasa higit 4 na milyong COVID-19 cases ang naitala at higit sa 66,000 pumanaw naman ang naiulat sa bansa. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus ay ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa ibang balita, ayon sa datos ng Department of Education, higit sa 16 na milyon ang naitalang bilang ng mga mag-aaral ang naka-enroll para sa taong 2023 to 2024. Ito ay kung saan may pinakamalaking bilang ang Calabarzon, kasunod ng National Capital Region at Central Luzon. Patuloy pa ring bukas ang enrollment para sa mga estudyante hanggang ika-26 ng Agosto. Samantala, muling nag-imprinta ng humigit kumulang 1 milyong opisyal na balota ang Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay upang ma-accommodate ang mga lugar na kamakailang nahati o na-convert mula sa pagiging munisipyo at naging component cities. Sa tala, nasa 1.38 million ballots ang nakalaan para sa barangay polls, habang ang natitira ay para naman sa SK elections. Sa patuloy na pagsusumikap ng Philippine National Police na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad, inaresto nito ang kabuuang 1,245 na individual mula sa anti-illegal gambling operation. Daniza Lopez para sa balita. Ayon sa Philippine National Police o PNP, ang pag-aresto sa mga lumabag sa batas ay nagpapakita ng malaking hakbang sa kampanya laban sa mga aktibidad ng e-sabong. Arestado ang 1,245 na individual mula sa anti-illegal gambling operation na nakatuon sa lumalalang issue ng e-sabong. Pinuri naman ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang tagumpay ng operasyon at ang dedikasyon ng mga pulis na kalahok sa operasyon. Ayon kay Acorda Jr., ang malawakang pagtutol sa iligal na sugal na e-sabong ay nagpapakita na ang ahensya ay may panindigan sa prinsipyo nito na sumunod sa batas. Dagdag pa nito, ang malaking bilang ng mga pag-aresto ay nagpapatunay na nananatili ang PNP na matatag sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Tiniyak din ni Acorda Jr. na patuloy na magpupursigi ang ahensya sa pagtugis sa mga lumalabag sa batas upang tiyakin ang katarungan ay mananaig para sa ikabubuti ng lipunan. Matibay na panawagan din ni Department of Interior and Local Government Secretary Attorney Benhur Abalos Jr. sa PNP na paigtingin ang operasyon laban sa e-sabong. Daniza Lopez nag-uulat
para sa One Media Network. Habang papalapit na ang FIBA World Cup sa darating na ika-25 ng Agosto, nagpapaalala ang NLEX Corporation o North Luzon Expressway na magiging mabagal ang daloy ng trapiko sa araw na ito. Bukod pa riyan, ang mga ticket holders ay kinakailangang dumaan sa Ciudad de Victoria exit gamit ang kanilang RFID. Habang ang mga motoristang papuntang Bukawi at Santa Maria, Bulacan ay pinag-uutos na dumaan sa rutang labasan ng Marilao, Bukawi at Tambubong. Para sa mga malalaking sasakyan naman, ang truck ban ay ipapatupad sa mga piling munisipyo kaya't patuloy na antabayanan ang kani-kaniyang anunsyo ng LGU pages para sa bukod pang impormasyon. Alinsunod sa mayat-mayang pag-ulan dulot ng tag-ulan, nagbigay paalala ang EcoWays Coalition sa publiko na maging mapanuri sa pagbili ng mga panangga sa ulan. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Nagbigay paalala ang grupo ng EcoWays Coalition sa mga mamimili na maging mapanuri sa pagbili ng mga panangga sa ulan, partikular na sa mga kagamitang gagamitin ng kanilang mga anak para sa darating na pasukan. Ito ay matapos madiskubre ng EcoWays na ilan sa mga ibinebentang kapote sa merkado ay nagtataglay ng nakalalasong kemikal. Ang mga ito ay gawa sa polyvinyl chloride o PVC plastic na nagtataglay ng mataas na level ng cadmium na delikado sa kalusugan ng mga bata. Maaari ito makapagdulot ng cancer kung matagal na may expose dito. Upang maiwasan ito, pinayuhan ng grupo ang mga mamimili na huwag bibili ng mga rain gears na may matapang na amoy at may markang PVC o vinyl. Hinihikayat din ng EcoWays ang mga magulang na maging mapanuri sa iba pang mga kagamitan ng kanilang mga anak gaya ng baunan, pencil case at backpack kung ito ay may kagayang kemikal ayon sa mga nabanggit upang masiguro ang kaligtasan ng kalusugan ng kanilang mga anak. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, sa ating ulat panahon, isang tropical depression ang inaantabayanan at namataan sa Hilagang Luzon na taglay ang lakas ng hanging aabot sa 45 km kada oras at kumikilos pakanluran sa bilis na 10 km kada oras. Samantala, isang low pressure area o LPA naman ang nasa silangang bahagi ng Apari, Cagayan habang patuloy namang nakakaapekto sa Timog Luzon, Visayas at Mindanao ang habagat. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dulot ng LPA ang asahan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Gayon din sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa, Zambales, Bataan at Quezon, ngunit sanhi naman ito ng habagat. Samantala, bahagyang maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman ang mararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. PCW nagbabala sa publiko ukol sa diskriminasyon laban sa kababaihan. DOT lumagda ng kasunduan upang pasiglahin ang tourism investment sa bansa. Vape law maigting na sinuri ng ilang mga opisyal sa gobyerno. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Dahil sa kinakaharap na samut-saring diskriminasyon laban sa mga kababaihan, nagpapaalala ang Philippine Commission on Women ukol sa mga batas na kaakibat nito. Narito si Jade Buhoy para sa detalye. Bagamat inaakala ng publiko na ang diskriminasyon ay nangyayari lamang sa mga piling lugar at pangyayari,
Nagpaalala naman ang Philippine Commissions on Women o PCW ukol sa batas na kaakibat nito. Ngunit ang diskriminasyon ay naging tila normal na at para bang nakakalimutan. Inudyok ng PCW ang masa na magmasid dahil ito'y nakikita sa pamamagitan ng pagsasantabi o pagbabawal sa isang tao dahil ito'y may kaugnay sa kanyang edad, lahi, kahirapan o relihiyon at iba pa. Kaya naman ang Republic Act 9710 o Magna Carta of Women ay isang patakarang magpoprotekta sa karapatan ng bawat babae na maging malaya sa kanyang desisyon na walang diskriminasyon sa lipunan. Pinapaalalahanan ng PCW na ang mga lalabag sa batas ng Magna Carta of Women ay papatawan ng pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na buwan at buwis na halagang 5 hanggang 50,000 piso. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, alinsunod sa Republic Act No. 11900 o ang vape law na isinabatas noong nakaraang taon, nagbigay pahayag ang ilang opisyal na gobyerno hinggil sa pag-aaral ukol sa naturang batas. Narito si Princess Castro para sa buong detalye. Ang Republic Act No. 11900 o Vape Law na nilagdaan noong ika-22 ng Hulyo noong nakaraang taon ay alinsunod sa Public Health Promotion Program ng gobyerno. Sa ilalim ng batas, pinahihintulutan ng pag-aangkat, pagbebenta at produksyon ng mga novel tobacco products gaya ng electronic cigarettes at vaporized nicotine o vape sa bansa. Layon nitong mapabawas ang pagkonsumo sa nicotine ng mga naninigarilyo nang walang malubhang epekto sa kanilang kalusugan. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang mga e-cigarettes ay mas ligtas na alternatibo para sa karaniwang sigarilyo at makakatulong sa pagkontrol sa pagkonsumo ng tobacco sa buong mundo. Ang pahayag na ito ay sinigundahan ni Department of Energy Undersecretary and Vape Law Author na si Sharon Garin, kung saan sinabi nito na sa pamamagitan ng mga e-cigarettes makakaiwas ang publiko, partikular na ang mga second-hand smokers sa malubhang panganib dulot ng usok ng tobacco. Sa kabilang dako, base sa datos ng WHO, mananatiling nasa bilyon pa rin ang bilang ng mga naninigarilyo sa buong mundo sa taong 2025. Dahil dito, sinabi ni Dennis Gorkun, presidente ng Philip Morris Fortune Tobacco Corporation Incorporated, na ang mga alternatibong paraan ng paninigarilyo gaya ng vape ang solusyon upang maibsan ang nicotine addiction. Sa kabuuan, layo ng pamahalaan na malimit ang pagkonsumo sa tobacco na siyang nagiging pangunahing dahilan ng pagtaas ng bilang ng lung cancer sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nakipag-ugnayan ang USAID sa Department of Health upang isulong ang pambansang buwan sa pangangalaga ng baga ngayong Agosto. Tunghayan si Jade Buhoy para sa buong balita. Bilang ang Agosto ay pambansang buwan sa pangangalaga ng baga, nag-ugnay ang USAID o United States Agency for International Development, DOH o Department of Health, at DSWD o Department of Social Welfare and Development para sa pagsulong nito. Ang pagkakaisa ng USAID at DSWD ay naging daan upang maunawaan ng mga miyembro ng 4Ps kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng tuberculosis sa pamamagitan ng malawakang pagbabahagi ng impormasyon at family development session. Ukol naman sa DOH, kinakailangan magkaroon ng healthy lifestyle upang mapanatiling malusog ang baga. Bukod sa lahat, iwasan ang paninigarilyo, ugaliin ang pag-eehersisyo, kumain ng sapat at masustansyang pagkain, magkaroon ng regular check-up, at magsanay ng deep breathing exercise. Kung mayroon mang nararamdaman sa baga, hinihikayat naman ang publiko na magpa-x-ray upang agarang malaman at masolusyonan ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, sa kabila ng nangyaring panghaharas ng China sa barko ng Pilipinas, matagumpay na naisagawa ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pakinggan ang buong detalye mula kay Daniza Lopez.
Kinilala ang tagumpay ng pagkilos ng mga kasamahan mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard o PCG matapos ihayag ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS ang matagumpay na pagsasagawa ng resupply mission to the detachment sa BRP Sierra Madre Ayungin Shoal. Dahil dito, ikinalugod ni National Security Advisor at NTF-WPS Chair Eduardo Año ang di malilimutang tapang, determinasyon at dalubhasa na ipinamalas na mga kawani ng AFP at PCG. Dagdag pa niya, nararapat lamang na pasalamatan ng mga Pilipino ang kanilang dedikasyon sa patuloy na pagsasakripisyo upang protektahan ang teritoryo ng bansa. Binanggit din ng NTF-WPS na sa kabila ng pangaharas mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia, matagumpay na naipamahagi ng rotation and resupply mission ang mahahalagang kagamitan sa mga tauhan na nakabase sa BRP Sierra Madre. Bilang tugon naman sa mga alegasyon ng China ukol sa supply ships ng Pilipinas na nagdadala umano ng mga materyales para sa konstruksyon, iginiit ng AFP na may karapatan ang bansa na i-upgrade o ayusin ang BRP Sierra Madre kung kinakailangan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ang Department of Tourism o DOT at Isla Lipana and Company na kilala rin bilang PricewaterhouseCoopers o PwC Philippines ay pumirma ng partnership nitong kamakailan lamang upang ipagpatuloy ang pagsulong ng turismo ng Pilipinas sa pamamagitan ng magkasanib na pamumuno at mga programa sa pagpapahusay ng kaalaman, mga kampanya at iba pang aktibidad na nauugnay sa turismo. Ang renewal ng MOU sa pagitan ng DOT at PwC ay nangangailangan ng co-development ng isang Tourism Investment Appetite Survey and Guidebook, pagbabahagi ng kaalaman at pakikipagtulungan at partnership para sa prestihiyosong Philippine Tourism Awards. Ang Isla Lipana and Company Chairman at Senior Partner na si Roderick Danao ay lubos na nagpahayag ng kanyang pasasalamat at optimismo sa panibagong kasunduan ng PwC sa DOT. Maaalalang labis na naging apektado ang lugar ng Cagayan Valley dala ng bagyong Egay kung kaya't nagpaabot ang DOLE o Department of Labor and Employment sa mga taong biktima nito. Ayon sa DOLE, tinatayang may 15,000 manggagawa ang apektado ng bagyo, kasama na ang mga nasa lugar ng Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Dahil rito, nagpahayag ang ahensya na maghahandog ito ng employment emergency sa loob ng 10 hanggang 30 araw, lalo na sa mga informal settlers. Samantala, naghanda ang pamahalaan ng lungsod ng Quezon City upang magbigay ng permanente at regular na trabaho sa mga may kapansanan kung saan halos 300 katao ang nabigyan ng oportunidad magkahanap buhay. Ayon kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, kinikilala ng lungsod ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga persons with disabilities o PWDs sa paghahanap buhay, kaya't nais nitong bigyan ng pagkakataon na maipakita ang kanilang kakayahan bilang bahagi ng programang Kasama Ka sa QC. Ipinagkaloob din sa mga PWDs ang hearing aids, eyeglasses, wheelchairs, canes at walkers. Susunod sa News Force. DSWD at PNV-SCA sanib puwersa sa pagpapaigting ng volunterismo. PhilHealth benefits kontra dengue, leptospirosis muling ipinaalala sa publiko. Iconic toy brand Lego gumawa ng minifigures para magkahan ang Philippine milestone. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Magkatuwang na pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o PNV-SCA ang voluntarismo sa mga Social Protection Programs o SPP na inumpisahan ng DSWD. Ito ay matapos lagdaan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at PNV-SCA Executive Director Donald James Go ang Memorandum of Understanding. Sa ilalim ng kasunduan, bubuuin ang isang mekanismong maghihimok sa mga volunteer organizations at mga individual mula sa SPP na makilahok sa programa. Ang nasabing voluntarismo ay layong tumulong sa mga disaster response gaya ng repacking ng food packs kabilang na ang loading at unloading nito sa mga warehouse. Sa ibang balita, muling ipinaalala ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko ang health benefits kung sakaling dapuan ng sakit na dengue at leptospirosis. Ayon sa PhilHealth, mayroon itong 10,000 piso para sa mga may sakit na may kaugnayan sa dengue fever at 16,000 piso para sa mga mayroong severe dengue. Samantala, 11,000 naman para sa mga naospital dulot ng leptospirosis. Gayunpaman, abiso pa rin ang pag-iingat upang maiwasan ang mga naturang sakit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan, pag-iwas sa tubig baha at pag-aalis ng mga lugar na posibleng pugaran ng mga lamok. Ang iconic toy brand na Lego sa inisyatiba ng Philippine Consulate General sa New York at Centro Rizal, New York ay lumikha ng limited Lego minifigures na nagpapakita ng imahe ng ika-125 anibersaryo ng Deklarasyon ng Philippine Independence. Nitong kamakailan lamang ay opisyal na tinanggap ni Philippine Consul General to New York, Senen Mangalile, ang mga commemorative pieces sa Lego flagship store sa 5th Avenue, New York. Ang Philippine-themed minifigures ay itinurn over ng store manager na si Jeffrey McAndrew at Filipino-American supervisor Michael Jasmine. Sa pangako nitong isulong ang pagkakaiba-iba at pagkakaisa, nagbigay ang Lego ng natatanging pagkakataon upang ipagdiwang ang landmark na okasyong ito. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bagamat hindi bukas sa publiko ang mga minifigure na ito, iniimbitahan ang mga kababayan na bumisita sa Lego Minifigure Factory sa 5th Avenue upang lumikha ng sarili nilang Philippine-inspired minifigures. Sa balitang sports, inilabas na ng Gilas Pilipinas ang kanilang opisyal na lineup sa FIBA World Cup 2023 sa darating na Biyernes. Sa pangunguna ng Captain Ball at veteranong basketbolista na si Japeth Aguilar, ang 12 kupunan ay binubuo ni Kiefer Ravena, Scotty Thompson, CJ Perez, Renz Abando, Roger Pogoy, Dwight Ramos, Jordan Clarkson, Jamie Malonzo, AJ Edu, Junmar Fajardo at Kai Soto. Ang lineup ay isusumite ni Coach Chot Reyes ngayong araw. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, halos 1.18 milyong balota muling inimprenta ng COMELEC para sa BSKE. Mahigit 1,245 individual arestado ng PNP mula sa anti-illegal gambling operation laban sa e-sabong. Vape law, maigting na sinuri ng ilang mga opisyal sa gobyerno. National Task Force for West Philippine Sea kinumpirmang matagumpay na naisagawa ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. PhilHealth benefits kontra dengue at leptospirosis muling ipinaalala sa publiko. Gilas Pilipinas, inilabas na ang official lineup para sa FIBA World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.